Nakakaramdam ka ba ng pagka-drained or defeated paggising mo pa lang? Parang kahit tulog ka ng maayos, pagmulat ng mata mo, may bigat na agad sa dibdib. Yung tipong bago mo pabuksan ang cellphone mo, ramdam mo na ang stress, takot, o pag-aalala sa mga bagay na hindi pa man nangyayari. Alam mo ba na hindi ito nangyayari sa hapon, kundi simula pa lang ng umaga? Marami sa atin, pagising pa lang, agad nang lumalaban sa mga isipin, mga bayarin, problema sa trabaho, relasyon, o mga bagay na bumabagabag sa atin. Pero ang hindi natin napapansin, ang tunay na laban ay hindi lang pisikal o emosyonal. Ito ay espiritual. Ang kalaban ay gusto kang talunin bago pa magsimula ang araw mo. Pero may magandang balita. Hindi mo kailangang manatiling talo. Maaari mong baguhin ang takbo ng araw mo sa sandaling magising ka. Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. May 5 salmo sa Biblia na ginamit ni David bilang espiritual na sandata laban sa takot, pagdududa, at pagod sa kaluluwa. Kung gumana ito sa isang batang pastol na humarap sa mga leon at higante, isipin mo kung ano ang magagawa nito sa buhay mo bawat umaga. Ngayon, alamin natin ang 5 salmo na magbabago ng paraan ng iyong pagbangon. Una, Psalm 5:5, isang estratehiya laban sa kaguluhan ng isipan. Maraming tao ang nagigising na parang pagod na agad. Hindi pa nagsisimula ang araw, pero puno na ng kaba, alalahanin, at gulo ang isip. Pero alam mo ba, si David ay may sikreto kung paano niya pinangungunahan ang araw niya sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos. Sa Psalm 5 verse 3, sinabi ni David, "Sa umaga ay itutuwa ko ang aking dasal sa iyo at maghihintay." Hindi lang ito isang simpleng dasal. Ito ay isang plano, isang disiplina ng isip. Ibig sabihin, bago pa dumating ang stress, bago pa makapasok ang social media, si David ay inaayos na ang kanyang isip sa presensya ng Diyos. Ang salitang itutuwa o direct ay nangangahulugang pag-aayos ng mga bagay sa tamang pagkakasunod. Parang pagsasaayos ng puso at isip bago pumasok ang anumang gulo. Kung magagawa mo rin ito tuwing umaga, ang unahin si Lord bago ang cellphone, balita o trabaho, magugulat ka kung gaano ka magiging kalmado at matatag sa buong araw. Sa bawat panalangin mo, inaayos mo rin ang direksyon ng iyong buhay. Pangalawa, Psalm 23. Pagkilala kung sino ang tunay na namumuno sa araw mo. Isa ito sa mga pinakapaboritong salmo ng lahat. Pero minsan, nakakalimutan natin ang lalim ng ibig sabihin nito. Sa Psalm 23 verse 1, sinabi ni David, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan." Kadalasan, binabasa natin ito na parang tungkol lang sa biyaya o provision. Totoo yon, pero higit pa doon, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Kapag sinasabi mong ang Panginoon ang aking pastol, ipinapaalala mo sa sarili mo kung sino talaga ang namumuno sa araw mo. Hindi ang emosyon mo, hindi ang boss mo, hindi ang problema mo, kundi ang Diyos. Sa verse 5, sinasabi rin, "Iyong inihahanda ang dulang sa harap ko sa harap ng aking mga kaaway." Ibig sabihin, kahit nakikita ng problema, takot, o mga taong laban sa iyo ang sitwasyon mo, si Lord ay patuloy na gumagawa ng paraan para sa iyong tagumpay. Kapag binabasa mo ito tuwing umaga, para kang pumapasok sa laban na alam mong panalo ka na. Ang bawat talata ay paalala na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat dahil may Diyos na nangunguna sa iyo. Pangatlo, Psalm 91. Dasal ng proteksyon at katatagan. Sa panahon ngayon, ang daming dahilan para matakot. Maraming balita, panganib, at hindi tiyak na mga sitwasyon. Pero may salmo na nagbibigay ng kapanatagan, ang Psalm 91. Sa Psalm 91 verse 1, nakasulat, "Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mamamahay sa lilim ng makapangyarihan." Ibig sabihin, kung ikaw ay laging nananatili sa presensya ng Diyos, may proteksyon ka mula sa anumang panganib. Hindi lang ito figurative o metaphorical. Ito ay totoo. Sa verse 2,
sinabi ni David, "Aking sasabihin sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos na aking tinitiwalaan." Mapapansin mo, sinabi niyang aking sasabihin. Dito mahalaga ang pagkilos ng pagsasalita. Kapag sinasabi mo ito ng malakas tuwing umaga, para kang nagsusuot ng espiritual na baluti laban sa takot at duda. Sa verse 11, may pangako pa. Sapagkat ang kanyang mga anghel ay mag-uutos siya sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong lakad. Kapag binabasa mo ang salmong ito, literal mong ina-activate ang proteksyon ng Diyos. Ito ay paalala na hindi ka kailanman naglalakad mag-isa. May mga anghel na itinalaga para sa iyong kaligtasan. Pang-apat, Psalm 27, tapang sa harap ng takot at pag-aalinlangan. Ang takot ay madalas sumalakay sa umaga. Kapag bagong gising at tahimik pa ang paligid, doon pumapasok ang mga what if. What if hindi magtagumpay? What if mabigo ako? Kaya mahalaga na salubungin agad ang takot ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sa Psalm 27 verse 1, sinabi ni David, "Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Sino ang aking katatakutan?" Hindi ito simpleng motivation quote. Ito ay isang deklarasyon ng katotohanan. Kapag binabasa mo ito tuwing umaga, pinapaalalahanan mo ang sarili mo na may Diyos kang kakampi. Sa verse 14, sinabi pa ni David, "Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at patatagin ang iyong puso." Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagpili na magtiwala sa Diyos kahit natatakot ka. Kapag ginawa mong habit ang salmong ito, matututunan mong hindi padadala sa takot, kundi magpapatuloy ng may lakas. Sa bawat pagbasa, parang pinapaalala ni Lord, "Anak, hindi mo kailangang mangamba. Ako ang lakas mo." Pang-5, Psalm 118. Pagpili ng kagalakan at pagtitiwala sa Diyos. Marami sa atin ang nagigising depende sa sitwasyon. Kung maganda ang araw, masaya tayo. Kung hindi, down agad tayo. Pero sa Psalm 118 verse 24, may paalala. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magagalak tayo at magpasalamat sa Kanya. Mapapansin mo, sinasabi rito, magagalak tayo. Hindi kung kailan masaya ang pakiramdam natin, kundi isang desisyon. Ang kagalakan ay hindi emosyon lang, ito ay pagpili. Sa verse 6, sinabi pa, "Ang Panginoon ay nasa aking panig, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin?" Kapag inuuna mong basahin ito sa umaga, para kang nagpapaalala sa sarili mo na kahit anong mangyari, hindi mawawala ang presensya ng Diyos. Ang salmong ito ay nagbubukas ng pintuan para sa pananampalataya at positibong pananaw sa buong araw. Kapag pinili mong magpasalamat at magalak, kahit may problema, binabago mo ang direksyon ng iyong isip. Sa tuwing uulitin mo ito, mas lalakas ang loob mo dahil alam mong may Diyos na kasama sa bawat hakbang. Lakas at kapayapaan sa umagang kasama ang Diyos. Kapag sinimulan mong basahin ang 5 salmong ito tuwing umaga, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang iyong isipan at puso. Hindi na ikaw ang nadadala ng problema, ikaw na ang may kontrol dahil nakasentro ka na sa Diyos. Sa bawat araw na inuuna mo ang Kanyang salita, tinuturuan mo ang sarili mong huwag maging biktima ng stress o takot. Tulad ni David, hindi mo kailangang hintayin maging madali ang buhay bago maging matatag. Ang lakas niya ay galing sa Diyos, hindi sa sarili. Kaya gawin mo itong hamon sa sarili mo. Bago mo i-check ang phone mo, bago ang social media, basahin mo muna ang mga salmong ito ng malakas. Hayaan mong ang unang boses na marinig mo sa umaga ay hindi ng mundo, kundi ng Diyos mismo. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mapapansin mong mas malinaw ang isip mo, mas kalmado ang puso mo, at mas buo ang loob mo. Dahil alam mong sa bawat umaga, kasama mo siya.